Hello po, magkano po parking sa Gold Building F? Natuwa po ako sa inyo, Sir Justin. Thank you sa topic nyo today. I learned something. God bless mula po sa Buhay OFW 4296. You always make me happy with your videos. Your content is so helpful. With me, it's just so happened that I already taken 2 units in Fame Residences. If hindi man ako ang naging consultant nyo, oo, okay lang yan. Oo, sobrang okay lang yan, oo. Hello po, magkano po parking sa Gold Building F? Oo. So, ang mga price po natin sa Gold parking ng Phase 2 ay naglalaro po sa 1.3 to 1.4. Okay, pero ako kabayan ka updates, I suggest kumuha na kayo dahil paubos na po ang ating mga parking sa Phase 2. Oo. So, ito si Nad _PG2NM. Sabi niya, hinihintay daw niya yung kanyang promotion. So, pag-pray natin ang kanyang promotion. Oo, kabayan ka updates. Pero, kung kaya po, Sir Nad, no, I suggest na i-advance na po yung inyong parking, i-claim mo ng iyong promotion, i-advance mo ng iyong parking. Oo, dahil mahirap maghintay na reopen. Sobrang hirap. Parking lang po ito, kabayan ka updates, pero ang hirap. Kasi sabi ko nga, 20% lang ng mga owners or unit owners sa isang building sa Gold ang pwede magkaroon ng parking. Mga iba pa nga dyan, kumuha tandem. Kaya, nako, nad_PG2NM. Oo, balikan mo ako kapag napapakinggan mo nga po ito. Alam ko nagkakausap na tayo sa Viber, I think, or sa WhatsApp. Oo, balikan niyo po ako. And I am praying for your promotion. Ayan, dahil Diyos ko, deserve natin ang promotion kapag talagang tayo ay nag-work ng hard. kapag tayo po ay may hard work. Okay? Okay, munti ko mula doon. Mula po dito kay RDL Pobre. Sabi niya dito, you always make me happy with your videos. Your content is so helpful. With me, it's just so happened that I already taken 2 units in Fame Residences. Ayan, naputol po. Hindi ko alam kung bakit. Okay? So, nakuha sa iyo po, Miss po, ba ito o Sir? Okay, sa inyo po, saan ba yun? Wait lang. Nawala. Okay. Congrats po RDL Pobre sa pag-i-invest ng 2 units in Fame. Okay lang yan, kabayan ka updates. Okay lang yan. If hindi man ako ang naging consultant nyo, oo, okay lang yan. Oo, sobrang okay lang yan, oo. Oh, alam nyo, ang daming ganito. Yung tipong parang, syempre kasi, lagi kong na-advise dito, lagi kong nasabi dito, kabayan ka updates na, pag yung mga nag-i-inquire, and umihingi agad ng computation, ang tanong ko kaagad, meron na bang nakausap? Oo. So sabi niya, actually, na may nakausap na ako, and nakabili na ako sa gitong area. For example, gold, ganyan. Gusto ko naman ng ice. So baka pwedeng ikaw ang mag-handle. Sabi ko, ay ma'am, sorry po, hindi po pwede dahil kakakuha nyo lang. Oo, so nakakalungkot. No, pero ganun talaga, kabayan ka updates, no? Syempre, mabasa po kasi yan mismo sa aming system na kapag kayo po ay kumuha sa iba, hindi na namin kayo pwedeng maasikaso. So, nakalungkot lang. But then again, sa lahat po ng mga may units sa SMDC project na hindi ko man po na-handle, oo, again, congrats sa lahat po ng mga nagsisimula ng mga Airbnb dyan. Ako, mega super duper shoutout po sa inyo. And I am hoping and pray na sana nga po ay maging successful ang inyong Airbnb business, ayan, sa inyong mga property hinulug-hulugan. Okay? I enjoy watching you and you give lots of info. Natutuwa ako sa iyo. Keep up the good work. I enjoy your light to updates
from Irma B8832. Nako, maraming salamat po, Irma B8832. Mega super duper shout out to you, at sana nga po ay tayo po ang nagsisilbing inyong pahinga. Sa Pilipinas man kayo or nasa ibang bansa man kayo, sana po wag ho kayo magsawang manood, makinig sa ating SMDC podcast. Maraming salamat. Okay, sabi pa dito, schedule na po ang turnover ng ICE 2025 first quarter, pero ang down payment matapos ng end 2025, ma-occupy na po ba ang unit? Okay, I suggest Miss Teresa, maayos na lang po siguro muna yung sa DP at sa bank financing. Kapag naayos na po yung bank financing, yun po, pwede na po tayong makapag turnover sa ICE Tower. Okay? Ano ba to? Okay. Thank you so much for the information, sabi ni Miss Imelda Tablada. Maraming salamat po. Natuwa po ako sa inyo, Sir Justin. Thank you sa topic nyo today. I learned something. God bless mula po sa Buhay OFW 4296. Okay, nako, maraming salamat din po. Sabi naman ni Ayaz Les Diary. In Southville, they offer blended course of BS Realm or BS Real Estate Management. O kasi nag-ask ako, baka may alam kayo ng mga magagandang mga school for BS Real Estate Management, dahil nga po ang inyong lingkod ay mag-aaral po ulit. Oo. Alam mo, Ayas, na-search ko nga po itong Southville. Diyos ko, international school. Feeling ko siguro siguro international to si Ayas. Oo. Feeling ko alma mater niya to, Southville International. Alam mo, parang gusto ko tang i-friend. Ayas, Miss Ayas Les Diary, maraming salamat. Ano kaya ang unit niya? Kabayan ka updates, no? Siguro tiga international siguro tiga to. Hindi siguro mga ilan ang units niya. Oo, nag-aaral ka sa international, so malamang maganda-ganda ang trabaho nito. Oo. Again, Miss Ayas, maraming salamat po. Kudya 5514. Nang sa kwento na totoo, lost kami sa Santa, okay. Hindi ko pa sabihin yung developer, but not Santa fault. Okay? Bahala na ho kayo kung anong santang naisip niyo. Okay? Yung tao na pinagkatiwalaan ang Judas. Ay! May pag-asa pa na maibalik na use niya noong pandemic. Still, nag-invest uli sa SMDC Jade Residences. Oo. So, ano ba ito? Parang nag-comment siya sa ating SMDC podcast clip episode 53. Oo, parang tingin ko may kinalaman dito sa Philippines. Na-lost sila. Oo, hindi ko alam kung anong kwento nito, pero parang hindi ba ito scam? Oo, may pag-asa pa na maibalik. May pag-asa pa daw maibalik. Okay. Oo, pero hindi ko alam kung anong kwento nito, pero medyo gusto kong topic to, no? Parang ano kaya nangyari dito? At least medyo maganda-ganda yung happy ending pa rin tayo dahil nag-invest ka pa rin sa Jade Residences. Iba nga lang developer na this time SMDC, no? So naalala ko din po yung isang kliyente before, parang lagi ko nabanggit dito na parang na-cancel yung fame niya, pero honest mistake naman talaga. Parang nagka-problema siya, ganyan. And kumuha ulit siya dahil nga gustong-gusto niya yung fame. Pero yun, again, Ronnie Kudya 5514, nako,
sometimes it takes too much courage talaga na kumuha ulit ng property kahit na may mga hindi magandang pangyayari, 'di ba, sa ibang developer. But saludo po ako sa inyo, kabayan ka update na Ronnie Kudya 5514, dahil kahit nagkaroon ka ng bad experience sa isang developer, nagtuloy ka pa din, no, sa ibang developer, no? Kasi ganun talaga kabayan ka updates. May mga pagkakataon talaga na alam niyo yun, na sa isang negosyo hindi ka naging successful, or sa isang investment hindi ka naging okay, pero hindi pwede na sa isang investment, alam mo yun, ayaw mo na. Dapat talaga subok, 'di ba? Hanggang sa ganun talaga eh. Lahat naman talaga may risk sa buhay. O labas ka na ng bahay, may risk na. 'Di ba? O kumbaga pang lumabas ng bahay, anything pwede may mangyari sa'yo, pero tayo ay nag-iingat. 'Di ba? Pero again, no, Sir Ronnie, good luck, and sana this time maging okay na etong Jade Residences, no, at nasa tamang tao na po kayo. Balitaan niyo po ako, sir, ha? Balitaan niyo nga po ako sa kwento niyong ito, kung ano nga ba nangyari, kasi medyo maikli, no? Kung okay lang naman, ayan. Mula naman ito, kabayan ka update, sa podcast clip, ayan, from my top 5 personal choices of unit types in SMDC from episode 52. Sabi ni Just Me and Me and Me and Me and Me. Meron ako nakuha sa building D1 bedroom. Mas pinili ko sa mababang floor lang, pero hindi naman sobrang baba, para mas ma-appreciate ko ang view ko kasi sa facing amenities. Gusto niya yung medyo mababang floor na facing amenities. O siguro mayaman to si Just Me and Me. Ba't kasi dito yung pangalan mo nakakabulol? Oo, Just Me. Baka pwedeng palitan mo ng Just Me lang, 'di ba? Nakakatamad banggitin itong pangalang Just Me and Me and Me and Me and Me, ha? Oo, napapakaktis yung dila kung pagkabulol. Pero yun, kasi ang alam ko, pag mga unit na mababa ang floor at facing amenity, eto yung mga medyo mahal. Pero kung may pambili ka naman ng medyo pagkamahal-mahal na property, no, at yun naman ang gusto mo, Just Me, okay, so congrats. Feeling ko baka rin ito, baka tirhan niya rin ito. Oo, nako, see you neighbor. Nasa building H lang ako, ha. So kapag medyo may niluluto ka dyan na ano ba, yung mga pagkain dyan, baka naman huwag ka na mahiya. Dahil hindi rin ang mahiyain, neighbor. Okay.